May pag-asa pa kayang maayos ang kalikasan? Kung ang mga tao mismo ay hindi na maaasahan. Kawawa naman ang mundo. Lahat ng bigat ay pasan-pasan na. Paano pa kaya maibabalik ang ganda ng kalikasan kung ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan ay inaabuso na ng kaliya? We are facing monumental challenges that threaten not just living organisms, but everyone and everything on our planet. Climate change, biodiversity loss, plastic pollution. Ang karaniwang temperatura sa buong mundo ay tumaas ng humigit kumulang 1.2 degrees Celsius na nagdudulot ng pagtaas na level ng dagat ng 8 pulgada. 1,000,000 sa tinatayong 8 milyong uri ng halaman at hayop sa buong mundo ang nanganganib na maubos, habang 75% ng mga lupain at 85% ng mga lugar na latian ay labis na nabago ng mga gawaing pantao. Bukod dito, humigit kumulang 8 milyong metrikong toneladang basurang plastik ang pumapasok sa mga karagatan taon-taon na may tinatayang 5.25 trilyong piraso ng plastik na nakakasira sa mga dagat. Protecting the environment usually revolves around three things: reduce, reuse, and recycle. First, reduce. By minimizing the use of plastic, we can help reduce pollution and protect ecosystem because sa mga taong paggamit ng plastic dahil ito ay convenient at durable, lalo na sa mga kainan. Ngunit, sana'y kahit papaano, binabawasan natin ang paggamit nito sapagkat malaki ang dulot nitong hamon sa ating kalikasan. Second, reuse. Imbes na palitan ng ibang mga gamit sa inyong bahay, why not improvise them instead of replacing them? Halimbawa, yung mga pinaglumaang jar na maaari pang gawing storage containers. O kung may mga gamit na hindi na kailangan, why not donate them? And lastly, recycle. It allows us to make use of the waste around us. Halimbawa, plastic bottles. Why not turn them into flower pots? Na-recycle mo na yung basura, nagamit pa siya para mapabuti ang kalikasan. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Lagi na lang natin yan naririnig. But let me ask you this. Sa dami-daming beses na narinig mo ang reduce, reuse, and recycle, ilang mga Pilipino pa kaya ang hindi pa ito naririnig sa tanang buhay nila? Education. It's just one word. But if you can give this to everyone, you can showcase its power. What would happen if everyone knew about the 3 R's? What would happen if we actually apply this to our everyday lives? What other knowledge out there are we yet to seek? Let us ask ourselves, what do I know? How about you? What do you know? Let's all raise awareness, and maybe, just maybe, we can resolve this environmental crisis that we are experiencing right now. Every action counts, kahit gaano man kaliit. Ang simpleng bagay like bringing your own reusable straw, using a reusable bag, or separating your waste properly can make a huge difference. These small steps can help reduce pollution, save resources, and protect the environment for future generations. Lahat tayo ay may kapangyarihan, ay may karapatan to choose how we can help our environment. Whether it's recycling, reusing, or even just spreading awareness. Nagsisimula lahat ito sa pagiging responsable at sa mga maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw. Bilang mga estudyante, hindi lamang akademya ang dapat binibigyan ng pansin. Dapat ang kalikasan din. Yes, education is an investment, but so is beautifying the environment. Students should be aware of environmental problems for them to understand the current situation the world is facing. There are no exemptions in matters like this. Everyone is involved. Everyone deserves to speak up and take action. Sabi nga nila, ang pagbabago ay nasa kaalaman. Magsisimula lamang ito kung gagawin ng may kagustuhan at paninindigan. Sa bawat hakbang natin sa mundo, may kaakibat tayong responsibilidad. Hindi tayo nakahiwalay sa kalikasan. Kabahagi tayo nito. Hindi rin sapat na tayo'y makinabang lamang. Kailangan tayo'y maging mapanagot. Ayon sa Deep Ecology ni Arn Nice, ang bawat nilalang, tao man o hayop,
puno o ilog ay may sariling halaga. Hindi dahil sa kung anong silbi nito sa atin, kundi dahil may karapatan din silang humika. Kapag sinisira natin ang kagubatan, dinudumihan ng karagatan at nilalason ng hangin, hindi tayo nagkukulang sa disiplina. Tinatanggihan din natin ang isang mas mataas na moral na tuntunan. Panahon na upang mamuhay ng may malasakit, balanse at pananagutan. Hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan maaaring wala na kung patuloy tayong mananatiling walang pakialam. The planet is warming, sea levels are rising, wildlife is vanishing. Our planet is in crisis, rising temperature, melting ice, and extreme weather. A moral question is, what do we owe each other and the earth? Environmental ethics ask us to respect nature, not just as a resource, but as something with value of its own. Climate ethics challenges us to act, especially those of us in a wealthier nations who've contributed most to the problem. It's about justice, responsibility, and thinking beyond ourselves, across borders and across generations. The future depends on what we choose today, and ethics tells us we must choose wisely. Malaking usapin ang isyong pangkalikasan tulad ng climate change, biodiversity loss at plastic pollution. Mga problemang hindi na natin maaring baliwalain. Ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan at ang simpleng hakbang tulad ng reduce, reuse at recycle ay makakagawa ng malaking epekto kung gagawin ng sama-sama. Edukasyon ang susi sa pagmulat ng mas maraming tao at pagpapalaganap ng tamang kaalaman para makapagsimula ng pagbabago. Hindi kailangan ng malaking aksyon. Ang bawat maliit na hakbang ay bahagi ng solusyon. Ang kinabukasan ng ating planeta ay nasa ating mga kamay. Hindi ito usapin ng sino, kundi ng lahat. Sama-sama tayong kumilos ngayon para sa kalikasan, para sa kinabukasan at para sa bawat isa. Dahil ang ating aksyon ang magtatakda ng mundo na ipapamana sa susunod na henerasyon. Ang tanong, handa ka bang kumilos ngayon para sa kalikasan at sa kinabukasan ng lahat? Maghihintay ka pa ba kung ang aksyon ay nasa harap na? Magpapapigil ka pa ba kung kalikasan ay pasuko na? Tumatakbo ang oras, kaibigan. Halika na. Tara na! Tara na. Simulan na ang pagkilos upang ang ating kalikasan ay maisalba pa.